Good afternoon. Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is August 5, 2026 at tayo ngayon ay ipapunta dyan yan sa may Times Square sa may West 6th Avenue corner ng 38th Avenue, 425 yung tagig po yan. At dadalhin po natin sa may market loading and unloading bay sa may Port Bonifacio tagig po yan sa may McKinley Parkway po, BGC. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Talagang nakita natin na marami palang red flags. In fact, ang sabi nga po nung naunang mga witness, kagaya ng mga opisyal ng land bank, na unusual, sinabi naman ng COA, yung mga kinatawan ng COA na marami silang nakitang irregularidad. Sa tingin niyo po ba yung disbursement ng pondo ng pamahalaan, kailangan na pong paglagay pa ng safeguard? Kasi nga po, nakakatakot na yung milyon-milyong pondo na confidential fund at intelligence fund, in-encash at inilagay sa safeguard. Dapat i-tighten, pero yung paglalagyan kasi, wala na pakialam na yung bangko doon, diba? Siyempre, kung nagbe-withdraw ng cash, kailangan meron talaga siyang lalagyan. So, hindi na sila makikialam kung linagay mo ba yan. Ano yung mga testimony na narinig natin, gym bag or minsan armored car, diba? May narinig tayong ganun, armored car. So, kailangan na lang natin i-tighten yung ating mga procedures, lalo na siguro yung In 90 meters, keep left at the fall. kailangan palakasin natin ang ating BOA. Ang alam ko, merong new government auditing code na bill na assign dito kay Robin, pero hindi naman nung time ko na isang beses lang nilagay sa Floria, tapos na gano'n lang ako, nag-interpolate lang ako na sandali, inabanto na ni Robin, hindi na niya dinipensahan. Sabi sa kay Robin ito kasi, this is a very long law code, ito code, kinuha niya yung committee on the revision of codes. Kaya mabigat na committee yun, kasi Continue for 700 meters, then turn right onto 36th Street. mga voluminous code ang involved dyan sa committee na yan Lalo na po ang sinusunod ngayon, yung 2015 pa na circular ng COA. So, do you think it's about time na siguro hindi na lang circular, baka kailangan na ng pagsasabatas nung nilalaman ng circular. Lalo na yun nga, na-discovery natin, Coco, na yung bawal pala gamitin sa medical, tsaka pagbili ng gamot, itong confidential at intelligence fund. Pero ginamit ito. At later on na lang nalaman, kasi nga nung ino-audit na yung acknowledgement receipts, gawa na lang ng batas. Ako, meron akong dirinap noon na sa CIF, yung confidential and intelligence funds, isama na yung mga detalye on how to liquidate it. Una sa lahat, i-define what is an intelligence fund, and then anong ahensya ang pwedeng bigyan nito. Limitado lang dapat yan kasi intelligence fund, dapat meron kang intelligence mandate or intelligence work. Tapos, ano naman ang confidential funds? Limitado din ang mga ahensyang bibigyan mo niyan. Yung confidential. Tapos, ilagay na lang sa law para wala nang gulo how to liquidate such funds. So, ano siya, kailangan mo siyang bigyan ng konting difference sa regular funds. Kasi nga, nag-create ka nga ng ibang category ng funds. General fund o regular expenses. Tapos ito, inaalaw mo ng konting flexibility yung ahensya, binibigyan mo siya ng confidential and intelligence
fund kasi meron siyang gagastusan na sometimes mahirap i-dokumento. Oo. Di ba? Oo. Kasi yung informer mo, wala namang OR yun eh. Hindi naman lahat ng tao may OR eh. Oo. So, di ba? Eh, yun, oo. Oo. Sir, yung halimbawa, kasi sa intelligence work, medyo nababad tayo because nag-cover tayo sa NBI. Nakikita ko yan na parang merong mga informants o assets na ginagamit. Oo, no? Tapos, syempre kailangan mong bigyan ng pagkain ito. Diba? Kasi yun, halimbawa, Continue maroon straight siya, at the first traffic light, surveillance, then bibigyan at the ng second informasyon traffic sa'yo light, turn pagbalik. right. Minsan nga binibigyan din ng pang-load dahil pantawag sa iyo, Right. pang-text ninyo. So, pero, syempre, sasabihin nyo, uy, wag niyo po akong pangalanan. At syempre, paano may liquidate yung mga ganon? Itatago mo ba siya sa ibang pangalan? Kasi, kumbaga, ang Sandro Ochona ay hindi mo pwedeng gamitin nga sa liquidation for security purposes. Sir. Ay, hindi. Pagdating kasi dun sa joint circular na yon, yung liquidation reports kasi dyan, eyes only yan ng special unit ng COA. I'm sure sworn to secrecy ang mga yan. Kung matandal yung mga yan, hindi ka pwede doon sa special unit na yon or may sanction ka kung binubulgar mo yung mga na-encounter mo. So ako, ang paniwala ko dyan, hindi mo pwedeng itago yung identity ng recipient mo sa kahit ano-ano lang na pangalan na parang naglolokohan lang eh. So, dapat pwede mo gamitin yung real name niya kasi hindi naman yan for hindi naman yan for public hindi rin naman yan basta-basta lamang ang sino ang pwedeng tumingin. Ang alam ko special unit yan, tapos naka-bolt pa yan, tapos COA chairman eyes only na yan. At saka yung trabaho ng NBI at ng ibang law enforcement, hindi naman ito kapareho ng trabaho ng Office of the Vice President at ng DepEd. Correct. Kasi kung law naman, kaya sabi ko, i-define natin para saan itong confidential fund, para saan itong intelligence fund. So, meron bang intelligence work na mandato ang Office of the Vice President? Wala. Meron bang intelligence work na mandato ang Department of Education? Wala. Ngayon sa confidential fund naman, ilimit pa rin natin yun. Bakit ba natin binibigyan ng confidential fund? Kasi meron din siya mga kilos na related sa intelligence work. So dapat ayusin na lang yung batas in such a Into way right na most lane, then in 100 meters, ang turn main right at the form of traffic light. intelligence work, tapos may mga nagsusupport sa intelligence work, yun yung mga confidential fund. Pero ang Department of Education at saka ang Office of the Vice President na ang mandato ng Vice President is maghanda ka maging presidente at any time. Yun yung mandato mo eh. So, spare tire, diba yun nga alam ka? Pero ayoko nga tawagin spare tire. Meron yung sa time mo, Nakausap o kita marami kang spare Sara, time, diba? nakabukas Sa yung oras bag mo eh. maghanda ka, mag-aral ka, magpa-briefing ka, kasi handa kang Yeah. maging presidente Bahala at any time. Yun lang. Sa buhay Yun. mo, So, wala kang intelligence work na mandato. Kaya nga, hindi ka dapat entitled sa intelligence fund or confidential Yung bag fund. nakabukas. Okay, Yung bag nyo nakabukas. Bag mo nakabukas, zipper. Ah, armed forces, PNP, yung mga ganon. Yung NBI, may mga law enforcement. Tapos stricto, although mas liberal sa liquidation, hindi naman ito sobrang parang wala na, baliwala na, lokohan na lang. Lokohin mo na lang, papuyin mo na lang yung liquidation mo. Hindi, seryoso pa rin yung liquidation except that ibang unit Continue ang straight at the tingin, first special intersection, unit ang then tingin, in mga 100 very meters, experienced turn auditors right. na mahaba ng serbisyo sa gobyerno, may disiplina
sa kanilang sarili, hindi matraldal, at sa COA In 60 meters, level turn right onto lamang 6th Avenue. ang supervision. So ganun na lang pong gawin natin. Tapos, huwag naman Tagal na. palaki Hindi na pa tayo palaki nakakarating sa sa taon. pick-up area. Ang nangyari kasi, Traffic. Ano Ba yan? Ayan, parating pa lang. hindi klaro kung sino yung mga entitled to I-stop na muna natin, ano? ang dami alam na din. Continue straight at this traffic light. Hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan na galumbo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Kaya ba, Daniel? Sige lang, direct. Kaya. Ikaw ang magsasabi. Kaya mo. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglamin with Cobra Energy Drink. May Uniplus, B-Vitamin, Korean, ginseng at inositol. Dahil Nandiyan pamilya mo, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Trending sa DZMM kasama si Jean Castañeda. Hello mga kasabuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago din yung tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jean Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasabuhay. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, tumawag muna tayo ng report partners. Ano ba ang una sa ating listahan? Eto, nagsisimula na Continue ang straight at this traffic light. pila ng mga pasahero sa Quezon City Hall matapos suspindihin ng Malacanang ang trabaho at klase ngayong hapon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Bago yan, Maan, Sandro, lagay muna ng panahon na kasaranas ngayon ng pagabon dito sa bahagi ng Quezon City at pamusubok may pag-ulan. At sa likuran ko, makikita nyo nagsisimula na bumaba ang pila ng mga pasahero dito sa may tapat ng Quezon City Hall na mga nag-aabang yan ng bus at jeep pauwi sa kanilang bahay. Yung mga pauwi ito na nari. Kelly? Oo, medyo frozen si Kelly. Siguro malamig na rin dyan sa bahaging yan ng Quezon City. Ano, babalikan pa ba natin? Oo, siguro. Sige, balikan na lang. Subukan natin balikan maya-maya po naman. Pero, kasama pa rin po natin live via Zoom si dati pong Senate President Aquilino Coco Pimentel III. Magandang hapon po ulit, Sen Coco. Magandang hapon sa lahat. So, ito mga nailatag, Senator Coco, na mga dokumento, pang-apat na testigo, pang-ilan na to? Sa Article 1. Parang pang-apat. Pang-apat na testigo. So, paano nakatutulong ito ngayon, Senator, doon sa paglatag ng prosekusyon ng mga ebidensya at testigo sa Article 1 no, ng sa impeachment trial?
tayong governing law. So, ang kailangan ipakita ngayon ng prosecution, not the grant or hindi yung pagtanggap ng pondo, kundi kung paano ginamit yung fund. And I believe ang theory ng prosecution is, pag tignan natin yung liquidation, naglaro lang yung mga nag-liquidate eh. Yung mga pangalang pinaglalagay nila doon, puro mga kalokohan lang ng pangalan. Ibig sabihin nun, yung pera na aminado namang na-release, natanggap, aminado eh. Kaya nga liquidate eh. Ang gusto nilang sabihin, hindi ito napunta sa tamang sa mga authorized na gagastusan ng confidential fund. So hindi punta doon, either pumunta sa unauthorized na gastos or ginamit sa personal na gastos. So yun. So kailangan nilang daanan yung 800 plus na vouchers na yun para ipakita nga na yung mga sinapit nila parang lokohan lang ito, naglalaro lang sila, hindi nila sineryoso yung singular. Ano ay, Senator, meron din yan, nabanggit kanina, no? Lumutang din yung parang ethical issue daw kung bakit kinuha ng defense si Attorney Michael Powa. Enter left most lane, then in 100 meters, turn left at the traffic light. Dati, at kumbaga yung insider knowledge daw ay nagagamit, no? Para maprotektahan or madefensahan ang Vice Presidente. Senator. Wala, pwede yun, lawyer, and then, ang gusto ko sabihin, pagdating sa turn ni Vice President, sa turn na niya mag-present ng ebidensya, at sa tingin niya importante yung meeting ngayon, pwede niya gamitin si Attorney Powa as the witness na magbibigay ng information kung ano nangyari dun sa meeting na yun. Ang bawal lang naman na may personal knowledge ka sa kaso kung judge ka. Kung meron kang personal knowledge sa kaso, huwag ka mag-judge sa kaso kasi alam mo yung nangyari. No, pero to be lawyer, wala ko nakikita any conflict or any issue doon. Potential witness siya, pero depende sa side ni Vice President kung importante ba yung event na kung saan siya personally nag-participate. Is it even relevant to the issues? Pwede naman kasi hindi na relevant yun eh. Kasi alam ko sa auditing, merong mga conferences talaga yan eh. May tinatawag dyan ng mga exit conference eh. So, kailangan talagang pag-usapan nila yung audit findings nila eh. Kasi I think, partner, Sen Coco, kaya po tinanong to ni Senator Rafi, si Rafi ba to? Point of order, Rafi, I think. Tulfo. Oo. Na kaya ito tinanong po kanina kasi lumabas doon sa direct examination kay Wamil na inamin niya na nakipag-usap si Attorney Powa at si OBP Chief of Staff Zulaika Lopez sa kanya na imbis na mag-release ng audit observation memo ay isang audit inquiry na lang. O parang dina-downgrade. Imbis na sitahin mo kami, yung mas maliit na pag-sita. So, nabanggit niya ng witness, ngayon sa tingin ng kung sa cross-examination nila, hindi naman nila nakita nila, wala naman ito masyadong kahulugan wala naman ito masyadong relevant sa kaso, or kung sa tingin nila may relevance ito sa kaso, then i-present nila si Atty. Powa sa turn na ng Vice President. Pero Continue for 500 meters, then turn left onto McKinley Parkway. He was present in one of the Continue straight at this traffic light. related to the case. Kasi, number one, empleyado siya ng OPP. Ako hindi ako nagkakamali, OPP ba or DepEd, empleyado siya. Then lawyer pa rin siya, lawyer din siya siguro ni Vice President. So, alam po yun sa akin, na-issue po sa akin. Continue straight at the first traffic light. Then, the second traffic light, turn left. Sen Coco, tingin niyo po ba matagal-tagal pa itong impeachment? Ilang day na to, sabi niya, 13. So, 13. Alam ko, 93 days yan.
Enter left most lane, then in 100 meters, turn left at the traffic light. Aquilino Coco Pimentel III at isa pong bar top notcher yan partner. Kaya mainam lang na siya ang ating makausap. Balikan na natin partner, si Kelly Cordero. Go ahead, Kelly. Kelly? Ayan maan, Castro. Nalagay muna ng panahon dito sa Quezon City nakakaranas na napag-apon ngayon dito sa bukso-buksong pag-ulan. At kung makikita niyo sa likuran ko, kaya nagsisimula ng umaba ang pila ng mga pasahero dito sa may tapat ng Quezon City Hall. Mga nag-aabang yan ng bus at jeep pauwi sa kanilang bahay. Mga pauwi ng Litex, Welcome Rotonda, Bao, Mindanao, Visayas Avenue at Ortigas. Sila na yan sa mga ruta ng bus at jeep na humihinto dito sa tapat ng Quezon City. Kasunod nga ito ng pagsuspende ng Malacanang ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa NCR kaninang alas 3 ng hapon. Ipinatupad ang suspension kasunod ng rekomendasyon ng NDRMC dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan na dala ng tropical storm Maymay at pinalakas na habagat. Samantala, sa lagay naman ng traffic, heavy traffic na po ating sa mga motorista simula dyan sa may EDSA Quezon Avenue papasok dito sa Electrical Road at pagdating dito sa Electrical Road, mabagal na rin ang takbo ng mga sasakyan. Kaya muna dito sa Quezon City Maan at Sandro. Kelly, bali, stranded yung mga pasahero kasi bugso ito, no? Biglaan, ang dami, kulang yung mga sasakyan. Kelly. Hindi naman maan. Yung mga nakapanayang tayo kanila na hindi na pumayag sa magpakuha ng video. Normal naman ito. Itong dami nila na nag-aabang po ngayon, mas napaaga lang maan. Kasi usually mga ganito medyo dumadami, 5 p.m. to 6 p.m. yan. Pero ngayon mas napaaga dahil nga sa suspension, kanina 3 p.m. Tapos naman ang keep up bus. Sa una-unahan ito, dito sa tapat ng CCTV ng Quezon City Hall, doon naman yung mga bus na may siguro sa house. Alright, maraming salamat, Kelly Cordero. Yan ang balitan confirmado. Sigurado, ito ang mga kapatid. Kelly Cordero, kaya na. Mga patay dito pa si Paul. Ito, Korte Suprema naglabas ng writ of amparo at habeas dapat pabor sa apat na petitioners na direktang umano ng mga otoridad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, Radio Patrol, First Season. First. Yes, Mahal Sandro, nagtabag ka ang Supreme Court ng writ of amparo at habeas na pabor kina Attorney Real Gorgonio, Joselito Macapobre, Annalyn Mirano at Maria Annabel Elicitimo. Kasunod dito na pumuloy pagre-restat sa kanila ng Militar at Law Enforcement Agency at sila ay iniuugnay sa Communist Party of the Philippines, yung People's Army. Kahit sila lamang ay nagkasagawa ng human rights work at pakikipot sa isang non-government organization na sumusuporta sa mga magsasaka at mga komunidad sa Negros Island. Naglabas rin ang Korte Suprema ng Temporary Protection Order na nagputos kay AFP Chief of Staff Lieutenant General Antonio Navarrete at iba pang respondent na huwag lumapit sa loob ng 1 kilometro sa mga Head east on 26th Street, then in 10 meters, turn left onto McKinley Parkway. Responded sa petisyon na magsumite sa 10 araw ng verified return na naglalaman ng kanilang defense argumento sa petisyon na nakabingil sa Court of Appeals. Pinag-utos din ng FT sa CA na magsagawa ng summary hearing upang matukoy kung may karapat na mga petitioner sa writ na pamparo at habeas visa at resolve ay ng gamit sa loob ng 10 araw matapos itong isumite para sa desisyon. Arriving in 4 minutes at 5:20 p.m. This route is toll-free. Ang habeas visa ay nagpoprotekta sa personal na informasyon laban sa illegal na pangalap o paggamit na maaaring magbanta sa buhay, kalayahan o seguridad ng isang individual. Samantalang maaalagpan o sa mga sandali nito ay pumila na Enter left most lane, then in less than 10 meters, turn left. In 100 meters, turn right, then in 60 meters, you will arrive at your destination. Dito sa bahagi ng Padre Paula dahil nagsimula na lang maglabasan yung mga manggagawa dito sa mga tanggapan ng pamahalaan dito sa Padre Paula dahil nga nagkasunod ang pagkasunod ng Malacanang sa pasok trabaho at maaralan dito sa NCR. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radio Patrol. First Response
Maraming salamat sa iyo, Bert Dizon. Anong oras na, partner? Alright, 17 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Zero Ben Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang blema. Basta lagundi, Blemex. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan. Jeff Camaras at Marlene Maniero sa Spot Report. Ano po? Sharing their location. Sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Ano po? Ingat po. God bless po. Then in 40 meters, turn left onto McKinley Parkway. Talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan ay tatalakayin sa samaang Hello, good afternoon po. Sir Nigel.